Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sa blood storage ng Royal Residence ng Underground Palace, sinabi ni Saint Singer kay Bai Qingling, "Salamat sa iyong reward, guro." Niu. Kinikiskis ko at kinikiskis ko. Niu. Sinabi ng isang system notification, "Congratulations to the host for successfully spreading great love." Sinabi ng isa pang system notification, "Points earned, 1,500 points." Kasalukuyang points, 10,000 points. Sinabi ng isa pang system notification, ang favorability ni Saint Singer ay naabot ang threshold. Maaaring simulan ng host ang trust. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, trust test. Sinabi ng isang system notification, "I confess kay Saint Singer ang katotohanan tungkol sa side story plot ng kanyang Sen Family Village." Ang pagpasa sa test ay magkakamit sa iyo ng reward ng eternal loyalty ni Saint Singer. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ang reward ay eternal loyalty. Naaalala ko na ang plot ng Sen Family Village ay you. Tumayo si Bai Qingling at nagtanong si Saint Singer, "Yeah, guro." Sinabi ni Bai Qingling, "Tapos na ang iyong reward. Sundin mo ang iyong guro." Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, sa orihinal na gawa, ang pinakamatandang elder ng Xiege sect na si Li Qianju ay nagdala ng kapahamakan sa mundo, na nag-trigger ng isang crusade sa pagitan ng matuwid at demonic paths. Pagkatapos na mamatay si Bai Qingling, ang paglitaw ng isang espada ay tila nagpatunay na si Bai Qingling ang tunay na mastermind sa likod ng trahedya ng Sen Family. Ang pagkakatawang ito ay nagpatakip ng mukha sa luha kay Saint Singer, na nagmula sa Sen Family Village, at hindi niya ito napatawad ng napakatagal. Sa orihinal na laro, iyon ay isa sa mga diskarte upang manalo kay Saint Singer. Kung namatay ako sa mga kamay ni Xiao Chen, siya ang magdadala kay Singer dito upang i-expose ang katotohanan. Sa ibang salita, kahit na hindi hiniling ng system ito, ito ay isa sa mga pangunahing plot points na kailangan kong harapin. Sinabi ni Saint Singer, "Guro, hindi ba ito ang lugar kung saan iniimbak mo ang iyong mga koleksyon? Karaniwan, hindi mo man lang ako pinapapasok." "Bakit Tanong ni Bai Qingling, "Kilala mo ba ang item na ito?" Sinabi ni Saint Singer, ito ay kay Uncle Murong Yi." Sinabi ni Bai Qingling, "Tama, ito ang espada ni Murong Ti, ang guardian cultivator ng Sen Family Village na Lanye. Ang taong ito ay alam na ang trahedya ng Sen Family Village ay isang peklat sa iyong puso. Ang village guardian na iyong nirerespeto, si Murong Ti, ay hanggang ngayon ay ang lahat sa mundo ay naniniwala na ang nasa likod nito ay si Li Qianju ng Xiege sect. Ngunit sa katotohanan, ako ang pumatay kay Murong Ti at ginamit ang mga buhay na kaluluwa ng lahat sa nayon upang i-refine ang kanyang Dao Sword sa isang Soul Sword. Ito ang huling katotohanan ng trahedya ng Sen Family Village." Sinabi ni Saint Singer, "Guro." Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, "Patawad, bagamat maaari kong ipaliwanag ang dahilan sa likod nito, ang demonic path ay palaging nakatuon sa mga resulta." Upang magpatuloy sa pagharap kay Xiao Chen at Muxinlan, hindi na makakatiis si Bai Qingling ng anumang karagdagang panganib sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. "Singer, magpapagaan ba ng aking mga alala ang iyong reaksyon? Pagkatapos nito, maaari pa ba kitang pagkatiwalaan?" Sinabi ni Saint Singer, si Singer sa wakas ay naintindihan kaya ang kanilang mga kaluluwa ay lahat na nagsanib sa isa at hindi na magkakahiwalay kailanman. Sa buong panahong ito, silang lahat ay masayang nalito si Bai Qingling. Sinabi ni Saint Singer, tunay na nauunawaan ang damdamin ni Singer. Hindi kailanman nabanggit ni Singer ang nangyari sa Sen Family Village. Ngunit alam na ni Singer ito dahil hindi niya ito napigilan at matagal nang iniimbestigahan. Si Li Qianju ng Xiege sect ay isang master ng Evil Corpses. Ang kanyang Evil Corpse technique ay nagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapabago sa kanila sa isang bagay na hindi demonyo o multo. Ginamit ni Li Qianju ang Evil Corpses upang mahawaan ang buong Sen Family Village. Ito ang absolutong katotohanan na natuklasan ko habang lihim na iniimbestigahan. Tiyak na dahil ang village guardian na si Uncle Murong ay walang ibang pagpipilian kundi ialay ang kanyang buhay na dantian at espada sa guro at humiling na tulungan ng guro ang lahat na makalaya mula sa paghihirap ng hindi tao na evil energy, upang sa hindi bababa sa lahat ay magkasama-sama sila sa anyo ng malinis, buhay na sa harap ng mga incurable na evil corpses na hindi kaugnay ng guro, handa siyang mag-abot ng kamay at iligtas ang lahat mula sa pagiging i-refine sa isang evil weapon.
Ang guro ang tunay na tao ng great love sa mundo. Hindi lamang hindi hinabol ng guro ang katotohanang iniimbestiga ni Xinger sa kanyang sariling kalooban, kundi sinabi pa niya mismo kay Xinger ang katotohanan. Si Xinger ay talagang pinagpala na makapaglingkod sa guro sa buhay na ito. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, ang deduction process ay medyo tumpak, ngunit ano ang ibig sabihin ng iyong saloobin? Kung ikukumpara sa Demon Lord na si Bai Qingling na ito, ikaw ay mas obsessed at masira sa ulo. Sinabi ng isang system notification, "Congratulations to the host." Si Sen Singer ay pumasa sa trust test. Ang host ay magmamay-ari ng eternal loyalty ni Sen. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, maliwanag na ako ay isang demon lord na gumawa ng mga hindi masasabi na bagay, ngunit ang dalisay na batang babaeng ito ay napakapagmamahal sa akin. Talagang lalong lumalayo ako sa landas ng isang pervert. Ngunit sa kabila ng lahat, sa wakas ay naayos ko ang huling trauma ni Sen Singer. Ipagpaliban na yon, paano ko ba dapat gamitin ang ruta ni Hua Yuerong? Ang aking mga nakaraang alaala ay na-cut off sa eksaktong sandali nang iwan ko ang aking junior sister. Hanggang ngayon, ang kanyang mukhang basa sa luha, tanging naaalala ko, at ang kanyang paghagis ng isang withering magnolia de la Valle. Ang aking mga alaala ng oras bago iyon ay tila nasil ni Bai Qingling dahil sa pagtingin dito bilang isang emosyonal na kahinaan. Saan ko inilagay ang memoryang ito? Maaari ba itong magbigay sa akin ng isang ruta na maaaring tapusin si Xiao Chen ng isang beses at para sa lahat? Tama, naka-earn ako ng 10,000 points ngayon. Maaari ko nang direktang i-roll ang Platinum Chest. Binuksan ni Bai Qingling ang rewards interface at pinili ang Platinum Treasure Chest. Sinabi ng isang system notification, opening, naiwan kang 0 points. Sinabi ng isa pang system notification, pumili ng isang item mula sa sumusunod na 3 treasures. Isa, the Dream Bed of Extreme Happiness, Earth Grade item. Sa panahon ng dual cultivation, maaari itong permanenteng dagdagan ang endurance ng iyong laman. Mas maraming tao, mas malakas ang mga epekto. 2. Bewitching Powder of Obedience, 7th Grade Treasure Pill, kilala rin bilang Love, Piece of Firewood, lubhang epektibo laban sa mga babaeng kaaway. 3. 3 Corpses Shedding Cicada, 7th Grade Poisonous Insect, pagkatapos tapusin ang teknik, maaari itong ma-shed sa isang golden cicada, malapit na kaugnay sa poison technique cultivation. Sinabi ni Bai Qingling, ang 3 Corpses Shedding Cicada ay walang silbi sa akin, maaari kong kunin ang 13 iba't ibang uri ng 9th grade shedding insects. Ang Bewitching Powder of Obedience ay isang indulgence item, masyadong limitado ang paggamit nito upang makalabas sa mga Tama nga, ang lakas pa rin ang pinakamahalaga. Ang pagdagdag ng endurance ng iyong katawan ay nangangahulugan din ng pagiging mas malakas. Itinuro niya ang Dream Bed of Extreme Happiness at sinabi, pinipili ko ang Dream Bed of Extreme Happiness. I-store ito sa item inventory. Kung tungkol sa susunod na hakbang, mukhang kailangan kong bumalaw sa aking ikalawang disipulo, si Lingyin. Sinabi ni Xiao Chen, "Aray. Guro. Masakit." Ang Bai Qingling na iyon ay nagbubulag-bulagan. "Guro, kailangan mong maghiganti para sa akin." Sinabi ni Hua Yuerong, guro ng Kangming Sex Yin Gi Temple, "Denye, ang isang basurang tulad mo ay naglakas loob na subukang patayin si Bai Qingling. Alam di Bai Qingling na hindi ka patay. Sinadya niyang pakawalan ka para sa akin." Bigla niyang pinisil ang mga buttons ni Xiao Chen, at sinabi ni Xiao Chen, "Guro, ano ang?" Sinabi ni Hua Yuerong, "Huwag kang kung naglakas loob ka pang kumilos sa iyong sariling kalooban muli, ang taong ito ay personal na mag-i-expel sa iyo. Nauunawaan mo?" Sinabi ni Xiao Chen, "Aray. Ako naiintindihan ko, guro." Sinabi ni Hua Yuerong, gaganapin sa loob ng 1 buwan ang Sect Master Selection Ceremony. Hindi ko kayang pabayaan na sirain mo ang reputasyon ng aking Yin Gi Temple, guro, sa oras na ito. Sinabi ni Xiao Chen, "Guro, sa wakas ba ay nagdesisyon ka ng lumaban dito?" Sinabi ni Hua Yuerong, ang taong ito ay kailangan ng key ng Flaming Demon Tower. Sinabi ni Xiao Chen, ang forbidden area ng sect, ang Flaming Demon Tower. Bakit mo gustong ang key na yon? Tahimik na tiningnan ni Hua Yuerong sa distansya at sinabi, may isang masamang taong naglibing ng isang bagay sa Flaming Demon Tower. Nais ng taong ito na hanapin ito at tingnan kung ano talaga ang kanyang pinaplano. Sa ibang eksena, tinawag niya Hongi si Lingyin at sinabi, ang demonyong iyon ay dapat na nakuha na ang nararapat sa kanya ngayon.
Sabi ko, dapat tayong tiningnan siya ni Tantay Linging at sinabi, ang demonyong iyon. Patay na ang guro at nawala na ang kanyang mga kasalanan. Hindi mo dapat ipagpatuloy ang paninirang puri sa kanya. Nagulat si Yehongi at sinabi, hahaha, kaya dapat ba kaming pumunta ni Xinger upang magtayo ng libingan para sa kanya? Sinabi ni Tantay Linging, ayaw niyang makita ako. Maging bago o pagkatapos ng kanyang kamatayan, ako ay insignificant sa kanyang puso. Sinabi ni Yehongi, pawisan, Linging. Biglang sinabi ni Sen Xinger, second senior sister. Sinabi ni Yehongi, Xinger, narito ka. Ang demonyong iyon nasaan ang kanyang bangkay? Sinabi ni Sen Xinger, second senior sister, sabi ng guro na nanais niya kayo. Nagulat sina Yehongi at Tantay Linging. Yumuko si Sen Xinger sa lupa at sinabi, second senior sister, natapos na ni Xinger ang lahat ng kailangang sabihin. Sinabi ni Tantay Linging, hindi siya namatay at perpektong nakayanan ang mga kalokohan ni Xinger. Sinabi ni Sen Xinger, second senior sister, ano ang nangyari? Sinabi ni Yehongi, Xinger, tanga ka. Ang iyong senior sister ay matagal nang nalaso ng demonyong iyon. Sumigaw si Tantay Linging, tumahimik ka. Hongi, tumigil ka na. Xinger, bakit ang lalaking iyon ay naghahanap sa akin? Alam niyang ako ang mastermind sa likod ng kanyang assassination at nais niyang ako ay pumunta at isuko ang aking buhay. Sinabi ni Sen Xinger, hindi, wala akong nabanggit tungkol kay senior sister. Ang guro ay nais lamang na anyayahan si senior sister na bumalik sa Yuluo Temple para sa isang kainan. Sinabi pa niyang nais niyang ipatikim kay senior sister ang kanyang pagluluto. Sina Tantay Linging at Yehongi ay nagsabi, ano? Sinabi ni Yehongi, Lingin, huwag kang pumunta. Sinabi ni Tantay Linging, hindi, kailangan kong pumunta. Nagsasagawa ba ang guro ng planong gayahin ako tulad ng ginawa niya kay junior sister? Sobrang minamaliit niya. Simula nang malaman ko ang katotohanan sa likod ng lason sa aking katawan, hindi ko na siya kailanman pagkakatiwalaan sa buhay na ito. Hindi kailanman. Ilang sandali pagkatapos, sinabi ni Sen Xinger, senior sister, naghihintay ang guro para sa iyo sa loob. Naiinggit talaga ako na si senior sister ang nakakapag-spend ng oras kasama ang guro ng mag-isa. Binuksan ni Tantay Linging ang pinto at naisip sa kanyang sarili, dahil dumating na ito sa ganito, hindi ako maaaring umurong ngayon. Mayroon akong dahilan na kailangan kong makita siya. Sinabi ni Tantay Linging, ang kaliwang tagapagtanggol ng General Altar, si Tantay Linging, bumabati kay Temple Master Bai. Sinabi ni Bai Qingling, Temple Master Bai, talagang pinapasakit mo ang puso ng iyong guro, Lingin. Ang taong ito ay alam na mayroon kang isang bagay na nais mong itanong sa akin, ngunit hindi mo kailangan ng tulong ng taong. Sa lahat ng mga taong ito, nagdrawing ka ng isang malinaw na linya sa pagitan ng taong ito at ng iyong sarili, ngunit narito ka ngayon upang makita ako. Wala kang respeto sa taong ito sa lahat. Hindi ka man lang handang tawagin akong guro. Sinabi ni Tantay Linging, guro. Sinabi ni Bai Qingling, oras na para ipakita mo ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan. Sumama ka sa iyong guro para maligo. Tahimik na pawisan si Tantay Linging. Sa Blood Storage Underground, second floor Immortal Washing Pool, sinabi ni Bai Qingling, ang pagtapak sa pool na ito ay haharangin ang iyong cultivation, at ikaw ay magiging tulad ng isang ordinaryong tao pansamantala. Ngunit hindi ito makakaapekto sa iyong katawan at innate physique. Naisip ni Tantay Linging sa kanyang sarili, ang pagsukat ng aking katawan ay ang karaniwang ginagawa niya. Para sa kapakanan ni Hongi at ng lahat, kailangan kong sumunod sa demonyong ito sa ngayon. Bigla, hinawakan ni Bai Qingling ang kanyang paa. Naisip niya, naku. Ang demonyong ito ay hindi maaaring iniisip na hinila siya sa tubig. Tanong ni Bai Qingling, ano ang nagbabantay ka kahit laban sa iyong guro? Inilagay niya siya sa kanyang mga bisig. Sinabi ni Tantay Linging, guro, ikaw, Naisip ni Tantay Linging, si Bai Qingling ay palaging nais na gawin akong human puppet, ang aking katawan ay hindi pa ganap na mature. Noon, gagamitin niya ang Heavenly Essence Ruler upang sukatin, ngunit bakit niya pinili na hawakan ang aking katawan ng direkta ngayon? Siya ang nagligtas sa akin mula sa demon den ng Xiege sect at nagbigay sa akin ng isang tahanan. Ngunit sa huli, pinaplano lang ba niya ang hinaharap at ngayon ay sa wakas ay hihingin niya ang utang na ito? Sinabi ni Bai Qingling, Lingin, mayroong treasure ang guro para sa iyo. Bigla, pareho silang bumaba sa tubig.
Biglang nakakita si Tantay Linging ng isang bagay at sinabi, ito ay. Nakakita siya ng isang batang babae sa ilalim ng tubig at nagtanong, Guro, sino ang babaeng ito? At bakit siya kamukha? Sinabi ni Bai Qingling, noong taong iyon nang iniligtas ka ng taong ito mula sa Demon's Den, salamat sa tulong ng sect master ng Hehuan sect na si Ji Taimei. Bagamat mahirap kilalanin ang kasarian ni Sect Master Ji at ang taong iyon ay charmingly evil, sila ay isang napaka-righteous na tao. Ngunit pangunahin para sa sariling benepisyo ni Sect Master Ji na sila ay handang makipag-collaborate sa akin upang iligtas ka. Mayroon kang isang napaka-special na constitution, nais ni Ji Taimei na maging furnace tripod ka. Ang furnace tripod ay tumutukoy sa isang taong ginagawang tool upang tulungan ang isa pang tao na itaas ang kanyang cultivation level sa pamamagitan ng dual cultivation. Iba ito sa dual cultivation sa paraang ang cultivation furnace ay magiging tool lamang at malamang na masaktan sa proseso. Bigla, naliwanagan si Tantay Linging at sinabi, ay. Sinabi ni Bai Qingling, ang bagay na nakikita mo ngayon ay isang female puppet na ginawa mula sa otogi wood na nilikha sa kapanganakan ng universe, isang wood spirit. Ito ay isang replika mo na tumagal ng 10 taon na gawin at ibibigay kay Ji Taimei sa iyong lugar bilang isang furnace tripod. Naisip ni Bai Qingling, sa orihinal na laro, ang katotohanan ay nais ni Bai Qingling na gamitin si Tantay Linging upang makipagpalitan ng mga treasures kay Ji Taimei. Ngunit hanggat hindi ko ibinibigay ang tunay na katawan ni Linging at gagawa ng excuse, hindi ako mai-expose. Sinabi ni Tantay Linging, kaya sa lahat ng mga taong ito, ang karaniwang pagsukat ng guro sa aking katawan ay lahat upang lalong madaling likhain ang puppet na ito at ibigay kay Ji Taimei. Sinabi ni Bai Qingling, nagkasala ako sa iyo, Linging. Ginawa ko ito upang protektahan ka habang hindi sinisira ang pangako ng taong ito. Sinabi ni Tantay Linging, Guro, ako Naisip niya sa kanyang sarili, hindi. Hindi ako maaaring maniwala sa kanya. Hindi ako maaaring malinlang tulad ni Juniors. Kung ganoon ang kaso, ano ang paliwanag para sa 10,000 ants heart-gnawing poison sa aking katawan at ang evil rune sa tiyan ng aking senior sister? Sinabi ni Tantay Linging, Guro, nagpapasalamat si Linging na sinabi mo ang lahat ng ito sa akin, ngunit di. Bigla, hinawakan ni Bai Qingling ang parehong mga pulso ni Tantay Linging. Inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan, at sinabi niya, Guro. Hindi, huwag. Ako ay iyong disipulo. Kung gagawin mo ito, tiyak na magagalit si Linging sa iyo habang buhay. Bigla, naramdaman ni Tantay Linging ang init sa kanyang tiyan at sinabi, ganitong kakaibang pakiramdam. Panginoong Guro, hindi huwag-huwag kang huminto. Malalim siyang nagmuan sa tubig. Ilang minuto pagkatapos, lumitaw siya mula sa tubig, pagod mula sa pleasure. Sinabi ni Bai Qingling, ang 10,000 ants heart-gnawing poison ay pinalayas na mula sa iyong katawan sa anyo ng poisonous blood. Hindi, sa katotohanan, ito ay ang 10,000 ants heart-defending poison. Ang laso na ito ay may epekto ng pagtatanggol sa katawan. Kung may isang scoundrel na naghangad sa iyong constitution, ang poison insect ay magpapaalala sa iyo na lumayo sa pamamagitan ng hindi nakakasakit na sakit. Kung ikaw ay talagang nilapastangan, magre-release din ito ng kapangyarihan upang protektahan ka. Hindi ko inasahan na magiging sobrang malapit ka sa Xiao Chen na yon. Hindi mo man lang nauunawaan ang mga pagsisikap ng iyong guro. Iniisip mo pa na nais akong saktan at hindi mo makita kung sino ang aktwal na taong nais kang saktan. Kapag ang iyong anak na babae ay nag-mature at ikinasal, hindi mo na siya mapipigilan kahit gusto mo. Ngayon na nakuha mo ang nais mo, maaari ka nang umalis ng walang anumang pag-aalala. Biglang umiyak si Tantay Linging habang tinitingnan si Bai Qingling. Sinabi ng isang system notification, congratulations to the host for successfully spreading great love. Sinabi ng isa pang system notification, points awarded, 5,000 points. Kasalukuyang points, 5,000. Divine Message Technique, sa pamamagitan ng pagsasanay, ay na-upgrade sa max level na 99. Ilang sandali pagkatapos, tinanong ni Saint Singer si Tantay Linging, second senior sister, babalik ka ba? May 2 mara fruits ang guro para sa'yo. Sinabi niyang paborito mo ito noong bata ka pa. Sinabi rin ng guro na sa panahon ng Sect Master Selection Ceremony, susuportahan ka niya anuman ang iyong paninindigan. Kakaiba talaga ito. Ang second senior sister at ang guro ay nag-spend ng napakaraming oras na magkasama, bakit pinapasabi ng guro sa akin sa iyo ito sa huli? Sa isang flashback,
Naalala ni Tantay Lingying ang oras noong siya ay maliit pa at masayang sinabi, "Panginoong Guro." Naisip niya sa kanyang sarili, pagkatapos ng napakatagal na panahon ng pagtatago, inihayag niya ang lahat ngayon. Ang timing ay napakaperpekto. Hindi naiintindihan ni Lingyin at hindi lubos na makapaniwala, ngunit hindi ito kasalanan ng guro, kasalanan ito ni Lingyin. Pakibigyan pa ako ng kaunting babalik si Lingyin sa iyong panig sa huli at maglilingkod sa iyo tulad ng ginagawa ni Xinger ngayon. Sinabi ng isang system notification, "Congratulations to the host for spreading great love." Sinabi ng isa pang system notification, "Points awarded, 2,000 points." Kasalukuyang points, 7,000 points. Sa Kangmingsek, sa Black Moon Hall, nagpahinga si Yehongi sa kanyang kama. Sinabi niya, "Bai Qingling." Kahit na hindi pa nakikita ng Temple Master na ito, tiyak na matanda, pangit, at sobrang masama ka upang mangbuli kay Sister Lingyin ng ganito. Bagamat hindi kami magkadugo ni Tantay Lingying at ako, si Yehongi, kami ay konektado sa pamamagitan ng aming sisterhood. Nagbain kami sa Mirror Flower Seal, at ang aming mga kaluluwa ay maaaring makaramdam kung ano ang nararamdaman ng isa't isa anumang oras at kahit saan. Simula nang pumunta si Lingyin upang makita ang demonyong iyon, nagsimulang maging kakaiba ang aking katawan. Sister Lingyin, nasaan? Ano ang ginawa ng demonyo sa'yo? Ako, si Yehongi, ay sumusumpang punitin si Bai Qingling ng maliliit na piraso. Naramdaman niya ang isang bagay sa loob niya at nagmuan sa kanyang kama. Bigla may tumawag sa labas, "Hongi, naroon ka ba?" Nakilala ni Yehongi ang boses at sinabi, "Ang boses na ito." Agad siyang bumangon, inayos ang kanyang sarili, at lumabas ng kanyang kwarto, sinabing, "Lolo." Nagulat siyang makita ang kanyang lolo. "Lolo, ano ang nangyari? Bakit ka naging ganito kapayatan?" Si Ye Taiyuan, ang ninuno ng Kangming sect. Hinawakan Ye Taiyuan ang ulo ni Yehongi at sinabi, "Hongi, makinig ng mabuti. Ang lifespan ng iyong lolo ay malapit ng matapos. Hindi na kita mapoprotektahan." Sumagot si Yehongi, "Lifespan malapit ng matapos." Tanong ni Ye Taiyuan, "Handa ka na ba, Little Hongi, na maging sect master?" Natahimik si Yehongi, umiyak, at sinabi, "Makikinig si Hongi sa mga turo." Sinabi ni Ye Taiyuan, "Ang iyong lolo ay magtatawag ng isang malaking sect master selection ceremony, ngunit hindi niya gagamitin ang kanyang otoridad upang direktang ibigay sa iyo ang posisyon. Upang manalo sa buong Kangming sect, kailangan mong pagtipunin ang suporta ng mga mahahalagang puwersa ng mag-isa. Tinatanong ka ng lolo, alin sa 4 na Great Temple Masters ang pinakamadali para sa iyong gamitin?" Sumagot si Yehongi, "Natural na 6 Yuluo Temple's Temple Master, si Ren Qianfan. Tiyak na tutulong siya dahil siya ang tiyuhin ni Hongi." Sinabi ni Ye Taiyuan, "Hindi naman sigurado. Si Temple Master Ren ay duwag at walang desisyon. Iniiwan niya ang kanyang righteousness para sa maliit na gains, ngunit laging nag-isave ng sarili kapag nakakaharap ng malalaking panganib. Hinahayaan niyang ang kanyang asawa ang gumawa ng bawat malaking desisyon. Isang tingin mula sa kanya at masyado na siyang matatakot na tulungan ka." Tanong ni Yehongi, "Kung gayon, paano naman si Luocha Temple's Menghud?" Ang Luocha Temple ang pinakamalakas. Mayroon itong walang bilang na mga disipulo at vassals at lumalakas ang kanyang kapangyarihan araw-araw. Ngunit bakit sa palagay mo siya ay gumagalang sa mga elder at gumagawa ng napakarami para sa sect? Sinabi ni Yehongi, "Ang lalaking ito ay may ambisyon. Tiyak na hindi siya susunod sa akin. Dahil ganoon ang kaso, ang natitira lamang ay ang mysterious sentence mula sa Yinyi Temple." Sumagot si Ye Taiyuan, hindi niya kayang tulungan ka. Sa nakikita ko, ang Temple Master na yon ay may kanyang sariling mga layunin. Hindi mo siya kayang hawakan. Sinabi ni Yehongi, "Hindi magagamit sa akin ang 3 sa 4 na Great Temple Masters." Ibig bang sabihin ng lolo? Nagpatuloy si Ye Taiyuan, "Ayon sa huling kalooban ng iyong ama, dapat kang maging isang Taoist couple kay Bai Qingling, ang Temple Master ng Yuluo Temple. Pagkatapos ay magtutulungan ang mag-asawa upang palakasin ang sect." Bigla, nagulat si Yehongi at sumigaw, "Ano? Kasal?" Naisip niya sa kanyang sarili, hindi makapaniwala, imposible. Absolutong impossible. Ang demonyong iyon ay ang guro ni Lingyin. Kung ikinasal ako sa kanya, paano ako tatawagin ni Lingyin? Ang asawa ng guro. Bigla, sumigaw siya, hindi. Tiyak na hindi papayag si Hongi na ikinasal sa kanya.
Sa ibang eksena, nag-ulat si Saint Singer kay Bai Qingling, guro, nang ihatid ni Singer si senior sister Lingyin sa general altar. Nakita ko Tanong ni Bai Qingling, ano ang nakita mo? Sumagot si Saint Singer, nakita ni Singer ang maraming rogue cultivators ng demonic path na lumilipad patungo sa Luocha Temple. Libo-libo sila. Narinig din ni Singer na ang Yinyi Temple, na palaging naging low profile, ay nagtatawag ng mga leader ng vassal forces ng outer sects. Naisip ni Saint Singer sa kanyang sarili, ang Kangming sect ay magbabago. Ang guro ay hindi kailanman na gustong makialam sa mga bagay ng sect, ano ang gagawin niya sa pagkakataong ito? Umiti si Bai Qingling at sinabi, walang problema. Namula si Saint Singer at sinabi, ang guro ay napaka-domineering. Naisip ni Bai Qingling sa kanyang sarili, pagkatapos ng nakaraang test, si Singer ay ngayon ay ganap na loyal sa akin. Siguro oras na upang itigil ang master-servant game na ito na nakakasakit sa personality ni Singer. Sinabi ni Bai Qingling kay Saint Singer, Singer, mula ngayon, ikaw at ako ay babalik sa karaniwang master-disciple relationship. Ano man ang sitwasyon, kailangan mong tawagin akong guro bilang isang guro, hindi bilang iyong may-ari. Nagulat si Saint Singer at sinabi, bakit? Ngunit ang pagiging alipin ay bahagi ng natatanging pagkakakilanlan ni Singer. Hindi na ba mahal ni Guro Singer? Hindi na ba handang turuan ni Guro Singer? Inaabandona at nalilimutan ba Singer? Sinabi ni Bai Qingling, ako ang taong ito ay hindi tumatanggi sa iyong pagkakakilanlan. Ito ay dahil ang gayong relasyon ay dapat na mag-evolve at sinabi ni Saint Singer, kaya sa huli, Singer ay still loyal servant ng guro, tama ba? Inalis niya ang kanyang mga damit at sinabi, ang guro ay nais lamang baguhin kung paano siya tinatawag, tama ba? Dahil ang pangalan ni Singer ay may salitang star, at Singer ay alipin din ng guro, paano kung Singer ay tawaging di? Nagbago siya sa harap ni Bai Qingling at sinabi, Star Servant. Mapagpanggap na sinabi niya, mula sa araw na ito, Singer ay magiging ang Star Servant na nag-aasikaso sa bawat pangangailangan ng kanyang guro. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.